Business video log lang, hindi ko inaasahan mag-viral ito, hindi ko inaasahan magugustuhan nyo ito, hindi ko inaasahan na maging attractive ito sa kahit sino except for those who are interested siguro sa business business namin or business mga struggles. Ito kasi ang pinakamahirap na sitwasyon na pinagdadaanan namin sa panahon ngayon. I-share ko sa inyo, no? Kasi apparently kanina meeting ako via Zoom. And nabanggit nung ka-meeting ko na high-level employee siya ng company nila na international na stressed sila dahil kailangan nila ng more sales. Sabi ko, bakit kayo stressed na kailangan ng more sales? Kasi daw wala lang yung daw ang target ng mga bosses niya. Hindi ko naman alam kung bakit, hindi rin niya alam, hindi rin masabi kung bakit. So, na-figure out ko, marami nagsastruggle sa business, marami nagsastruggle sa trabaho, and maaaring merong matuwa na mapanood yung ganitong video na malaman nila kung gaano nagsastruggle talaga. Ako, in particular, pero paano nagsastruggle talaga ang maraming mga nasa business, mga people sa business, and kung paano natin ito pwedeng harapin. Kahapon, ka-meeting ko naman yung mga taga-Philippine Coast Guard. And ang ganda ng discussion namin and na-appreciate naman nila yung mindset na i-share ko sa kanila. Baka ma-appreciate nyo rin yung mapapanood nyo to sa video na to. Kasi ito, sabi ko, siguro ang title nitong video na to, ilalagay ko mamaya sa caption tsaka sa ibabaw ko. Na ito yung pinakamahirap na sa time frame ng business ng Manalo Group of Companies. Sa buong kasaysayan ng Manalo Group of Companies, ito yung pinakamahirap, pero at the same time, nagbabalanse siya. Ito rin ang pinaka-promising, pinakamaganda ang potential ever sa timeline ng business namin sa Manalo Group of Companies. I-share ko sa inyo ito. And primarily, inisip ko gumawa ng video para din eventually, after 5 years, after 10 years, kung bumagsak man ako, kung bumagsak man yung business ko, everything turns south, ay mabalikan ko itong video na to para makita ko rin kung ano ba yung naging mindset ko at this particular time. Today is, bang petsa ngayon? January 31? Yes, January 31. Today is Friday, end of the week. Tapos, mag-February na, to bukas, weekend. Pero this is the darkest and there's the very, very bright, the brightest light at the end of the tunnel, kahit na ito yung pinaka-dark side ng tunnel na dinadaanan namin. Okay, let me go into specifics. Every day, ang daming tumatawag sa akin ng mga suspected spam o kaya mga, alam mo yun, pag lumalabas sa cellphone ko, suspected spam, tapos hindi ko naman kilala yung number. And I'm figuring out, it could be maraming mga debt collectors. Ang dami kong utang ngayon na delay na ako sa pagbabayad. Ba't umabot sa ganun? Nagbayad kasi kami last month ng 13th month, halos 1 milyon. And yung namin ngayon, yung earnings namin ngayon ay critical dahil yung kinikita namin ay napupunta lang din sa operational expenses. I figured out na I dug myself into a deep pit. Last year kasi, in-acquire ko yung Manalo Resort Hotel. In-acquire ko yung Pumarada Resort. We used our house, itong lugar na tinitira ng family ko ngayon. We used our house as collateral to get a loan from BDO. So nag-loans ako and sinagad ko lahat ng mga pwede ko pang loanan ng mga private loans. And ganun din yung mga credit cards ko. I think I have 4 credit cards na maxed out lahat, millions yun. Na maxed out lahat. At binuhos namin lahat ng available resources namin para gumanda yung Manalo Resort Hotel. I was hoping it would be, the best place to be na talagang may enjoy ng maraming tao. Hindi lang sa Binangonan, hindi lang sa Rizal, kundi maraming mga pupunta dun sa Manalo Resort Hotel. So, binuhos ko lahat yon, yung 10 million na na-loan ko sa BDO,
a part of that, pinangtatayo namin ng maliit na bahay doon sa tabi. Yun yung agreement kasi namin ni Mrs. na pumayag siya na i-loan ko itong bahay as collateral, pero bibigyan ko siya ng portion noon, 2 million to be specific, para ipantatayo niya ng bahay doon. Pero yung 2 million na yun, unti-unting naggagastos, pero nahiram din yung portion noon ng admin namin para sa mga gastusin. So hindi matatapos yung bahay na nandoon sa mahabang parang sa likod ng Manalo Resort Hotel sa panahon ngayon, kasi kinapos na kami sa budget. Ito. Kwento ko sa inyo, no. I would be revealing some problems here na probably it's not a good idea na i-reveal ko, pero i-share ko na rin sa inyo for my benefit in the future, kasi kung maging successful naman kami from now onwards, matutuwa naman ako panoorin itong mga struggles ko ngayon, dahil pagtatawanan ko na lang yung sarili ko. Pero at the other side naman, on the flip side naman, kung bumagsak naman kami, at least mababalikan ko yung time na na-enjoy pa namin yung resort, na-enjoy pa namin yung hotel and everything bago nahila lahat. So ito delayed kami sa mga pagpapasahod. Kasi nga sagad-sagad nga kami sa lahat ng mga expenses. Tapos unexpectedly, yung mga distributors namin na bumili ng maraming product noong November and December, this month, January, hindi sila nag-orderan, no? Baka dahil nag-promo kasi kami noong December, na nagbigay kami ng extra discount doon sa mga distributors. Baka tingin ko nag-loading sila, bumili sila ng maraming mga products. Na ngayon binibenta pa rin nila. Baka February pa sila umorder ulit. No, yun naman ang bright side, hintay-hintay lang, order ulit sila. Pero January, nabawasan kami ng mga 30% ng sales namin, no, sa SDN. Dog training, okay naman. Yung canine services namin, parang non-existent na halos yung business namin dyan. Simula nung nag-decide ako na mag-veer away sa canine services. Pero balak na rin namin bumalik sa canine services, no. May mga moves akong ginawa the past weeks para bumalik ulit kami sa canine services, although hindi naman talaga yun ang pinaka-lucrative na business namin. Pinaka-lucrative na business namin so far is yung SDN dog food. Ito naman, dun sa resort, no, alam nyo, kumita talaga kami ng malaki noong March, April, and May last year. June, okay pa rin. Pero after that, negative na kami. Wala nang nagpupunta sa resort halos. Meron pa ilan-ilan, okay naman. Pero, ina-expect ko sana, kaya ako nagtayo agad doon ng malaking area para sa restaurant. And, inayos namin yung events place, yung pavilion. Na-expect ko, yun ang sasalba sa amin pagdating ng off-peak season na hindi naman balak mag-resort ng mga tao. Pero, hirap din kami mag-invite ng mga tao na ng events doon, at saka yung mga tao, dahil medyo pataas siya ng bundok, hindi rin naging successful yung cafe namin and resto bar. And at time na last year, meron kami noon Unli Sangyup. Yung Unli Sangyup namin, 199 ang price noon, and turned out lugi kami kasi lalakas kumain ng mga kumakain doon sa Unli Sangyup, at sinusulit talaga. Yung 199 na yon, kung gusto naming ibigay yung quality na at least, diba, na malinis yung pagkain, hindi kaya yung 199, lalo na nagbabayad kami ng taxes. Kasi siguro yung iba nag-Unli Sangyup ng 199, baka hindi naman nila rin-report lahat ng sales nila, baka nakakalibre sila sa taxes, malaki-laking contribution yon. Or baka naman yung mga quality ng mga meats na nabibili nila, baka may maganda silang supplier, no? Or baka yung mga hindi maganda na mga meats ang nakukuha nila, I don't know. Pero nung in-increase namin yung price ng Sangyup,
ay wala na halos nagpunta. And may mga nagpupunta doon for coffees, okay naman. Pero dahil yung cafe and resto bar namin ngayon ay nandun sa may baba lang, sa may harap lang ng playground, walang view halos yun. So sabi ko, pupuntahan lang tayo ng mga tao kapag magkaroon tayo ng coffee shop doon sa may viewing deck. Para sa inyo mga nakapunta doon sa viewing deck, napakaganda talaga doon. Pero walang CR kasi doon, walang water supply. So gagastusan na naman namin yon para magkaroon doon ng CR, tsaka water supply, at tsaka konting na doon, set up ng coffee shop. I'm sure mas may enjoy ng mga tao doon kasi maganda yung view. Medyo may lakad lang kasi yun Papanik yun, may matatanda, medyo nahihirapan. Yung mga PWDs na naka-wheelchair, hindi na makakapanik doon kasi walang rampa doon. Binild kasi yun ng mga panahon na hindi pa required yung mga rampa. So ngayon, gagastusan namin yung kung gusto namin maging perfect siya for everybody. Okay, ang dami ko ngayon mga loans and sa credit cards na kailangan kong bayaran, kaya pressured ako. We decided na i-push na talaga yung mga binibenta ko mga property sa Tanay at sa Makamot. Sa Tanay, it's a 1.6 hectare property na nung araw, many years ago o several years ago, binili ko lang yun ng mura. Pero hindi ko siya natapos. Dapat 5 hectares ang bibiling ko noon, pero nakuha ko na lang as 1.6 because of nawala yung mga ilang clients ko like Okada. Hindi ko na ma-afford yung monthly payments ng paghuhulog doon. So 1.6 hectares na lang siya. Anyway, binibenta ko na ngayon siya. Meron akong tao, si Sir Dindo, na siya talaga ang nagmamanage nakikipag-usap sa mga agents. Pero medyo nababagalan ako kasi ilan-ilan lang yung mga buyers na. Ngayon, pinost ko sa Facebook ko. Ang daming inquiries, mga ahente, mga gusto nila na kukuha lang na maliit na cut na sila mismo. Pero meron ako ngayon nakilalang bagong mga agents, mga brokers na I think mas marami silang buyers. Sana mabenta yon. I'm selling that property for 75 million. Yung sa Makamot naman, binibenta ko naman ng mga parang 5 million sa mga 3,000 square meters ang total noon sa Makamot, Binangonan. Yung sa Tanay, tabi lang Marilaki lang yun, kaya ang ganda nung gawing resort talaga. And meron 2 bukal yun. Spring water na tuloy-tuloy na may tubig. Tapos punong-puno ng mga puno. Mga mahogany, may durian, may langka, at kung ano-ano. Sobrang lamig pati doon. Malapit lang yun sa Martesem, tawid lang ng Marilaki galing sa 10 Cents to Heaven, malapit lang din sa Sierra Madre Resort. Ang ganda talaga. Doon ako dapat magtatayo ng resort kung hindi ko nabili itong Pumarada Resort. Pero gusto ko lang talaga makapag-focus sa isang project and kailangan ko yung cash kaya ibebenta ko na yung Tanay na yun. Anyways, ayun, isang solution ko doon sa money problem. Pangalawa, may kausap ako ngayon na Singaporean na eksperto pagdating sa financial markets, valuations, at siya yung mag-guide sa akin ngayon sa goal ko. Isa sa mga mid-range goals ko na gawing publicly traded company na ang Manalo K9 sana. Pero interested lang daw yung mga investors niya ngayon sa SDN business. Hindi sila interested sa resort, hindi sila interested sa property or iba pa ng mga business ko. Interested lang sila sa SDN. Kita nila kasi very scalable and very maganda yung yung positioning niya sa market, walang kagaya niya na dog food. And nakikita nila na maganda talaga yung potential ng growth. So, kausap ko siya, tinatapos na lang namin yung finalize na lang namin yung contract with him. Tapos magpapasok na siya ng mga investors. But that would take about 2 to 6 months daw bago siya makakuha ng mga investors after yung presentations and everything na magde-decide yung mga investors. They will do their due diligence and everything. Eventually, we will open up our holding company sa Singapore, hindi dito sa Pilipinas. Kasi sa Singapore, mas maraming investors, mas maraming ma-attract na investors. And yung Singapore Stock Exchange,
wala daw taxes kapag mag-invest ka. Whereas dito, nasa 40% daw, no? Correct me if I'm wrong. Yung taxes, sabi niya, ang laki ng capital gains dito. Doon, wala. Kaya, it's better to start a Singaporean holding company than a Philippine holding company. And nagpa-register na kami ng Manalo Holdings Corporation dito. Sabi niya, huwag mo na gamitin yan. So, that's a good prospect, no? And kasi ang pagka maging publicly traded company na, hindi ko na po problemahin ang cash dyan. Ang po problemahin ko na lang kung paano ko gagamitin ng mahusay ang cash ng mga investors para magkaroon sila ng maximum profit, maximum returns doon sa kanilang risk na tinake. So, yan yung isang napakagandang prospect ko. And yan yung isa sa pinakamagandang outlook ko for 2025 kapag mag-start na yung wheels na umikot dito sa project ko na yan na gawing public eventually ang Manalo Holdings. Ngayon, sa smaller scale din, natutuwa naman ako kasi nabibuild ko ng maganda yung sales and marketing team ko. Distributors namin, last year nasa mga 12 lang yan. No? Hindi lahat yan ay nakakakuha ng quota. Ilan lang sa kanila. Pero ngayon nasa 23 na and building up pa. So that's a good thing, no? Dumami mga distributors pero yung momentum tumataas pa lang. And kahapon, no, miniting ng team ko si Miguel Manalo, aking anak, pinagtatrabaho ko na, apprentice siya para ma-expose siya sa business. Si Raymond Tupas, yung head ng distribution, pumunta kasama ni Miss Grace Certeza, ang sales and marketing coordinator ko. Nagpunta sila sa SM kahapon sa offices para ipasok na yung mga products natin sa mga SM supermarkets and everything. Nakuha nila yung mga cuts na kukunin ng SM, yung mga details. So positive naman kami na makakapasok kami sa SM hopefully soon, no? Pure Gold din, no? Tsaka Metro supermarkets. Hopefully din, soon na rin, makapasok na rin tayo dyan yung mga products natin. Totoo niyan, ang gaganda ng mga products natin. Dati nang nasa Pure Gold, yung mga soaps natin, yung Super Dog soap, tsaka yung Super Dog shampoo and conditioner bar. Best sellers siya sa mga Pure Gold. Ang nangyari lang, pinull out ko lahat ng products ko from Pure Gold kasi nung nagbabalikan na yung mga expired products, nalulugi na ako. Hindi ko alam na ganun palang mangyayari. Yung first year maganda kasi pumapasok ang pera, nagbabayad sa akin ng Pure Gold. Pero nung second year, third year na, bumabalik yung mga expired na mga products, damaged na mga products. Tapos, mina-minus yun sa binabayad sa akin ng Pure Gold. Lugi na ako kasi binigay ko sa kanila ang laki ng margin na binigay ko sa kanila. Pero, kaibigan naman natin ang may-ari ng Pure Gold, si Sir Vincent ko, anak na may-ari, or siya na rin naman talaga nagpapatakbo ng buong operations. So, I hope na yung friendship namin and yung previous history naman namin na okay naman ay magpangyari na madali naman kami makapasok ngayon. So, win-workout niya ng mga tao ko last year pa. Hopefully, Pure Gold may pasok na namin. Kasi mga distributors, okay naman sila. Walang problema. Pero syempre, iba pa rin pag ang product mo na sa mga supermarkets sa mga kilala. Madaling bilhin ng mga customers, number one. Number two, yung credibility ba ng product ay mas maganda. No? Dati kasi, hindi ko nakikita yun. Sabi ko, okay lang na benta-benta lang tayo on our own and sa mga distributors. Hindi ko iniisip na lumaki masyado. Okay na ako sa maliit na benta. Pero now, na-realize ko, ang hirap din ng maliit. Ang hirap din ng yung sakit ng ulo mo sa mga maliliit na transactions versus sakit na ulo mo sa malalaking transactions. Pareho lang, sakit na ulo pa rin. Isa lang naman kasi ang ulo. Isa lang naman ang pumipintig dyan sa mga ugat-ugat mo sa ulo mo. I think yung headache sa big business ngayon is just the same as a headache sa ang dami mong kausap. Minsan yung mga malilit na kausap, sila pa yung sakit sa ulo na mas lalong sakit sa ulo. Diba? Minsan pag may kausap ka ng mga buyers, bibili ng retail, tapos mumura-murahin ka pa, tapos feeling nila kung sino sila, 'di ba? Minsan yung mga maliliit naman na mga negosyante, maliliit na mga kliyente, sila pa yung
masama ang ugali. Diba? Yung mga malalaking negosyante, kahit papaano na-refine sila dahil kaya nga sila naging malalaking negosyante kasi marunong sila makipag-usap, marunong makipag-transact, hindi sila bastos. In general, So, I decided na palakihin na yung sales namin. Pasok na kami sa mga supermarkets. And I think it will also benefit yung mga distributors and dealers. Mas credible kasi yung product pag nasa mga mainstream. Kaya mas madali na makakabenta rin yung mga distributors namin and dealers na nagbebenta online, nagbebenta sa mga shops nila, nagbebenta sa mga kennels, direkta sa mga breeders, kanyan. Kahapon din, nakapag-meeting din ako sa mga taga-Philippine Coast Guard. Pinag-usapan namin yung IAGD. Gagamitin nila yung IAGD, yung ating pet registry, para sa kanilang kennel management system. Ang ganda ng pag-uusap. So yung IAGD, nakikita ko rin na ang laki ng potential niyan. Yung IAGD, di ba, yung dating mga animal registries at yung dating mga dog pedigree, nagpa-provide ng mga ganyan, dog registrations, purebred registries. 1960s technology pa meron sila, pero yung IAGD, high-tech na yan. And ang IAGD, ang daming features na wala yung mga lumang mga sistema. May pictures, may everything, nasa online. So, eto, palalakasin na rin namin yung IAGD talaga. Sineparate ko yung sales and marketing team namin into 2 teams. Ngayon, ang pangalan ng teams nila, the Extreme Aces and the Unstoppable Closers. Sineparate ko na rin yung online sales division namin or department into 2. Pinagsama-sama na sila doon sa dalawang team na yan na binuo 2 weeks ago. Pati yung distribution team namin, dinivide na rin namin into 2 teams para yung bawat isang team na yon ay meron silang distributors, meron silang online sales, meron silang retail sales, meron silang marketing team. Doon naman sa kabila, ganun din. So, hopefully maging mas masaya ito and mas malakas yung sales namin kasi tinaasan ko din yung commission systems nila. Kung dati ang mga commissions lang nasa mga 2%, 1%, minsan walang commissions. Ngayon nasa 5 to 10% na ang commissions ng mga sales and marketing marketing officers namin, kaya excited sila ngayon. 10% commissions, grabe. So, gusto ko naman din ma-feel nila yon. Gusto ko na maging well-off sila. Gusto ko na maging mayaman sila. Kasi hindi naman ako yayaman. Kung hindi rin yayaman, hindi rin maging successful yung aking mga nasa sales and marketing. Ayoko rin ma-feel nila na business lang ni Doc yan . Diba? Gusto ko ma-feel nila na business din nila ito. Kaya I think yung paglaki ng mga commissions nila ay magpapangyari na lumakas ang sales namin. And na-feel ko na rin na medyo positive siya. May mga meron ilan akong ititrain pa sa kanila para lumakas sila. Kasi most of my sales and marketing people are new. Kasi, nung inabolish namin after ng pandemic, yung work from home, marami sa mga sales people namin ang nawala dahil hindi naman sila makakapag-report sa office. Nung lumipat kami sa Binangonan from Angono, marami rin sa mga salespeople namin nawala dahil mahirapan na sila ngayon mag-report doon sa office namin sa Manalo Resort Hotel sa Binangonan. So lumiit, parang isa na lang natira doon sa sa salespeople namin, si Sir Jeff Kalimpong na lang dahil ayun, talagang tiga dito lang naman, tiga Binangonan yon and okay naman yung trabaho niya. So ngayon nag-build kami, nasa mga 20 na rin ang aming sales and marketing team. Papalakin pa talaga namin yan as time goes by. Target ko talaga, 50% ng aming employees ay nasa sales and marketing. 50% ng population ng company namin. Kasi we're basically a business na nagbebenta ng mga products. Wala naman kami sa manufacturing, wala naman kami sa ibang mga industry, but we're basically a sales and marketing company. Binibenta yung mga services and products na meron na kami before pa. So, ayan maganda naman yung mga prospects. May mga distributors din kami na lumalakas ngayon, na unti-unti silang lumalaki and gustong kunin pa ang mas higit pa ng mga responsibilities ng mga areas. So, yun. And of course, lalakas na rin ang resort dahil
February, March, April, May na. Malapit na ang mga peak season. Kaya, mabilis ko naman mababayaran yung mga delayed na payments sa loans. Basta dumating lang ang summer. Pero ito, kahapon nagpunta si Captain Aran doon sa resort kasama ang mga taga-munisipyo, mga Kapitolyo. And yung contractor naggagawa ng kalsada namin para yung lubak-lubak ay mawala at gumanda yung road at lumapad ng konti. Sisimulan na daw nila ang road widening and road repairs today. Sabi ko, ilang buwan tatakbo yan? 3 months daw. Sabi ko, paktay. February, March, April, summer months. Gagawa ulit kami ng rerouting. So, yung mga tao mahirapan pa, baka mabawasan yung aming mga kliyente sa Manalo Resort Hotel kasi mahirapan sa rerouting. So, sabi ko wala tayong magagawa kung ganun talaga. Baka naman mabigyan kami ng isang portion na hindi nila gagawin muna bago nila ituloy. Baka naman hindi naman maging ganung kalaking problema. Kaya magre-report sa akin today yung contractor na engineer kung paano yung magagawa para hindi kami maapektuhan. Pero worst case scenario ay gagamitin namin yung isa pa naming gate na may ibang daan para hindi mahirapan yung mga papanik sa Manalo Resort Hotel. Pero yon, meron kaming mga gagastusin na panambak para madaanan yung road na yon. Medyo matarik kasi yung road na yon, lubak-lubak. Doon sa may dating poultry kasi ang daan nun. Ganun lang talaga, di ba? Pag may challenge, kailangan halapan mo lang ng solusyon. Every time. Ang business naman, sinasabi ko naman sa kanilang lahat, ang business kasi ay laging may problemang lumilitaw. Araw-araw, asahan mo na laging may problema ang bawat business. But as you go along, yung mga problems na yan, lumiliit yan. And you are more and more ready as a businessman, as an entrepreneur, you are more and more ready to take on bigger problems. Pero hindi maubos ang problems. Lumalaki lang yan. At ikaw, tumitibay ka lang, mas lalong dumadali sa iyo ang pag-solve ng mga problems kasi sanay ka na sa mga problems, di ba? Sa school naman, puro problems naman ang tinuturo sa atin. Halimbawa, math, di ba? May math problem. Hanapan mo yung solusyon. Pero, as you go along, yung addition problems, sisiw na sa iyo yan. Multiplication problems, eventually, mahirap sa iyo sa simula, pero sumisisiw na sa iyo yan. Tapos magiging algebra na, magiging trigonometry na, tapos calculus na. Diba? Parang palawak na isip mo, pero yung mga dati mong problems, sisiw na sa iyo. Ganyan din sa business. Yung mga simpleng problems tungkol sa mga away ng mga empleyadong nanakaw, nandadaya, dati malaking bagay sa akin yan, pero ngayon, sisiw ng solve yan. Diba? Madali na ako mag-terminate ngayon. Dati, hirap na hirap sa kalooban ko mag-terminate ng tao. Pero ngayon, kapag gumawa naman talaga ng masama, ang dali ko nang i-terminate ang isang tao. Kasi gumawa siya ng masama di ba? Pero syempre, tinetemper din natin yan with compassion, di ba? And kung willing naman yung isa na magbago, ay binibigyan natin sila ng second chance. Pero 90%, 95%, ang taong gumawa ng masama doon, gagawa pa rin ng masama. Diba? Human nature yun imperfection na talaga natin nasa DNA yun. So I think we're able to adapt to bigger and bigger challenges. Kaya ngayon, pinakamalalaking challenges na ang hinaharap namin sa Manalo Resort Hotel. Pero I think I'm in a position na I'm wise enough. I have enough white hairs and nagpatubo na rin ako ng white hairs ko sa bigote at balbas para ma-face ko ng mas higit pa na mas matalas at mas intelihente ang mga malalaking problema na yan. Oo. Pero ano lang naman yun. Joke lang naman yun. Parang sinasabi ko lang, I think I and my people can solve these problems much better now than we were in a position to solve problems many years ago. So, yun. 30 minutes na alos. So, yun lang share ko guys, parang ano lang naman to, video log ng mga challenges namin at this particular moment in time and yung mga opportunities na meron kami at this particular moment in time.
And I think lumalawak din yung mga friends ko na maraming pera. Kaya matutulungan ninyo ako, di ba? May mga kaibigan ako ngayon na mga bilyonaryo. May mga kaibigan ako ngayon na ang lalaki ng mga projects dito and abroad. Kaya nakukuha ko yung mga ideas nila. Not necessarily naman nakukuha ko sila ng pera or uutangan ko sila. Hindi naman ganoon. Pero I think napalawak nila yung na-expand nila yung utak ko. No? Kakwentuhan ko ngayon isa nung last week lang. Sabi ko, sir, sa pag-uusap natin ito, mga kwentuhan, ilang oras kami nagkwentuhan, pero talaga nag-expand yung yung mentality ko. Ang liit lang pala ng business ko. Akala ko malaki na. Akala ko malaki na yung mga problema ko. Maliliit pa pala itong mga problemang tinatahak ko. Yun ang ang purpose siguro nitong video na to, guys, no? Kung hindi ka stressed enough, hindi ka mag-grow. Kung maliliit pa lang ang problema mo tapos stressed ka na, paano pa yung malalaking problema? Paano mo maabot yun? Kailangan talaga natin as entrepreneurs, as business people, as people na nasa professional levels, as people na inaasahan ng maraming tao, kailangan natin mag-grow at hindi lang mag-give up sa mga problema. Yung isang kaibigan ko nga na bilyonaryo, dumanas na siya, na mamamatay na siya, stage 4 cancer, pero napaglabanan niya yun. Buhay na buhay siya ngayon, ang lakas, ang kisig. So, I think, kung ano man ang problema natin, ito yung message ng video na to. Kung ano man yung mga inaharap nating mga problema, lampasan lang natin. Time lang ang kailangan. Akala mo mamamatay ka na ngayon, akala mo babagsak ka na ngayon, pero time lang ang kailangan. And what is the worst case, no? Yun yung sinasabi ko naman sa mga tiga Coast Guard kahapon. Lagi ko inisip naman yung worst case scenarios. Worst case scenario sa akin ngayon, at this point in my business challenges, is maihila yung bahay ko, maihila yung Manalo Resort Hotel, at magsasara ang business ko dahil hindi ko na kayang mag-afford ng mga employees ko. Pero ako pa rin ang magbebenta ng SDN, ako pa rin ang magbebenta ng dog training, i-retain ko yung mga ilang trainers ko, ganyan. Worst case lang man to, And worst case, dahil hinila na yung mga properties, wala na akong babayarang mga loans, etc., mas kikita pa ako. Kasi naihigop lang ng mga loan payments yung income namin. Ganda naman ng profits pero doon lang napupunta talaga. So, worst case is, mahihila yun at kikita pa ako. Worst case din, kung hindi ko rin mabenta yung mga properties, pero I think, mabenta na kasi kanina nag-message sa amin yung mga brokers na, mayroon pa silang 2 buyer, nagtitripping sila ngayon. Pag mabenta lang sana yung Tanay or yung Mahabang Parang ay, hindi na ako makakahinga na ako ng maluwag until after summer ulit. Yan lang naman yung mga challenges natin ngayon. Ito pa, nag-resign yung aking operations head, no? Sobrang laking bagay sa akin. Thank you, Justin Salvacion. Laking bagay sa akin na siyang nag-absorb lahat ng mga problema and sinolve ang maraming problema sa kumpanya. Siya ang in charge sa halos lahat. Para lang sales and marketing. So, thank you, Sir Justin. Alam ko, baka hindi ko naman dapat sabihin, pero meron kasi siyang health issues na kailangan niyang i-address. At I wish you the best. Okay? And of course, lahat ng mga employees ko, current employees ko ngayon, thank you sa sipag ninyo, sa dedication ninyo sa business natin, and sa pagtulong ninyo sa commitment ninyo na gawing tama ang lahat ng trabaho ninyo. Maganda yung team namin ngayon. We have 80 employees, more or less, and growing. And lahat sila masisipag, lahat sila dedicated sa trabaho nila. Kaya salamat, guys, sa inyo. I could not do the things that I'm doing now kung di dahil sa inyo. Yun. So I would like to end this video by saying na ito ang aking time capsule. Itong aking video log, January 31, 2025. If you're watching this in the future, 10 years from now, 20 years from now, ito ang sitwasyon ko noon.
At least, di ba, pogi pa ako ngayon. 20 years from now, I would be 70. Baka lukot-lukot na yung mukha ko niyan lalo. Tsaka mukha na akong senior na talaga. So at least, di ba? Always look at what you have. Sinasabi ko nga sa kanila lagi. Huwag mo isipin lahat ng problema mo lang. Puro problema lang iniisip mo. Tignan mo rin kung anong meron ka ngayon. At yun ang pagyamanin mo. Diba? So, minsan inisip ko, ang tanda ko na, 50 years old. Pero, ang counter nun, 70, pag 70 na ako, mamimiss ko yung mukha ko ngayong 50 years old ako. Diba? Pwede mong isipin yun. Pag naisip mo matanda ka na, at least buhay pa ako, di ba? 90 years old na ako eh. Papangit pa ba ako? Papangit ka pa. Pero, it's good. Habang may buhay, no, may enjoy natin ang buhay. As long as solve your problems, tapos yung mga problems na hindi mo masolve, kalimutan mo kasi hindi problem yan. Kasi lahat ng problems, may solution. Minsan, time lang ang solution. Minsan, tignan mo lang yung mga worst case scenarios. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko na nisip nila, mamatay na sila or sabi ko, halimbawa to si Sir Justin nga, 30 years old pa lang yan, 32, 31. Sabi ko kay Sir Justin kahapon, nung isang araw, kasi nga meron siyang health problem. Sabi ko, kung mamatay ka, dadalawin naman kita, di ba, sa lamay mo. Huwag kang mag-alala, pupunta pa rin ako doon. Kung mauna naman ako, punta ka sa lamay ko ha. Sabi niya, opo sir, naging mabait ka naman sa akin. Pupunta ako sa lamay mo pag namatay ka. Kaya nausapan namin, Pero sabi ko sa kanya, kung mamatay tayo, ano naman, di ba? Sabi ko sa kanya, 35 years ago, nasaan ka? Wala, di ba? O di kung mamatay tayo, babalik lang naman din tayo dun. Kung saan tayo nanggaling, sa wala. Kung bubuhayin pa ulit tayo, di maganda, di ba? Thank you. Ayos. Pero kung hindi tayo bubuhayin, mapupunta lang tayo sa wala. Ano naman ngayon? Doon naman tayo galing. So, worst case scenario is pabalik ka lang sa dati. Kung mamatay tayo. So, yun lang naman mindset ko ngayon, di ba? Why should you be afraid of anything? Galing naman tayong lahat sa wala. Diba? Kaya, why should you think of yourself too much? Why should you think of yourself as if you're so good, you're so great? Wala naman tayo lahat. And lahat naman tayo, totoo niyan, lahat tayo may mga problems, no? Lahat tayo may mga pinagdaraanan. Kaya, ang message ko lang dito, guys, kung ikaw ay may pinagdaraanan, kung meron kang mga problema ngayon na tingin mo sobrang bigat, hindi. Wait lang. And aayos din naman lahat-lahat yan. So, yun yung video log ko for today. 38 minutes. Sorry guys, no? Rant ko lang ito. If nobody watches this, who cares? If you got something out of this, ayos. Please comment below kung meron kayong nakuha dito. Kung meron mang naidulot na maganda sa buhay nyo ito. Please comment below para malaman ko lang. Para gumawa pa ako ng mga ibang mga videos na ganito. Yun lang po. Doc Abel Manalo po ito, the veterpreneur, still alive and kicking and fighting. And hopefully kayo din. Salamat.